Panginoon, it is so important, or importante po yung ating accompany. Hallelujah. It is so important to have a right accompany. Kasi kapag ka po meron kang wrong accompany, wala pong paglago na magaganap or wala pong paglago na mangyayari. Po, minsan nagtataka po tayo, bakit ika ganon? Church ako ng church, pero parang feeling ko hindi naman ako lumalago. Kasi, baka po wrong accompany. Baka po mali yung accompany mo. Hanapin mo kung saan yung tamang area kung saan ka plinant ni Lord. Parang ganito lang po yung logic niyan. Kung ikaw po ay pananim na water lily, hindi ka po talaga mag-grow doon sa walang tubig. Kasi kaya nga ang tawag sa iyo ay water lily kasi you need water. You need more water, more than other seeds or more than other plants. Nagigas po natin. So we need to understand na it is so important na ikaw po ay nakaplant sa tamang area. Kasi hanggat hindi ka napaplant sa tamang area, hindi ka po lalago. Kahit pa po ikaw ay mag-stay dyan for 50 years or 20 years. Di ba po minsan, ako po sa journey ko for over 7 years ang journey ko ng pagmimission. Marami po akong mga na-encounter na, alam mo, pastor, sa church po namin parang feeling ko hindi ako lumalago. Anong reason? Bakit hindi kayo lumalago? Maaring hindi ka open? Or ikalawa, maaring hindi ka dyan planted. Kung bakit hindi ka dyan lumalago. Bakit naman sa ministry ng WTJR? Alam niyo po ba na marami sa ministry ng WTJR ay wala naman pong physical church? Sila po ay nasa amin lamang every Sunday, nanonood ng ating live, nanonood ng live Sunday service, pero they are planted, they are connected, and they are fruitful. Hallelujah, Jesus. We have ministry in Cagayan, and they are connected with us through online. Diba? We have you all guys in different places, in different area. Pero bakit tayo kinokonekta ng Panginoon? Paano tayo kinokonekta ng Lord? Diba? So it is important to me mga kapatid na hindi po importante ngayon ay kung nasaan ka, kung may physical church ka ba o wala kang physical church. Kasi ang sabi ng Bible, blessed is the one, hindi naman sinabi doon na blessed is the one who has church and who has pastor or who has this. Ang sinabi doon, blessed is the one who listen and obey it. So, ibig sabihin, mas pinagpala po yung isang tao na nakikinig at nagsasagawa ng kung ano po ang salita ng Panginoon. Kasi kahit naman po may church ka, kung hindi mo naman nagagawa yung tama, tatamaan ka. Wala pa rin. Wala pa rin improvement yun. Marami po akong kilala, 30 years, 15 years, 60 years na naglilingkod kay Lord. Alam niyo po ang kanilang problem pa rin. Bakit ika ganon? Hindi pa rin ako kagamit-gamit kay Lord. Bakit ika ganon? Ang dami nilang bakit ganon? Ang dami nilang baka ganito, ang dami nilang baka ganyan. I do believe na nasa pagsunod po yan. If you listen and obey it, mapa-physical man o online, pareho po yun. Physical man o online. This generation today, yung generation natin ngayon, ito ang tawag dito ay advancement. Advancement po ito. Hallelujah, Jesus. Noong mga panahon po ng Old Testament at saka New Testament, or noong mga panahon siguro ay 1942 or mga 1930, wala pa namang cellphone noon, natural talaga na kailangan natin na meron tayong physical na church. Physical church where we are covered. But in our times or in our generation today, laganap na po ang technology. Kaya alam nyo mga kapatid, wala na nga tayong rason or wala na nga dapat tayong reason para masabi natin na hindi tayo lumalago. Kasi meron na tayong internet. We have a lot of internets. We have online Bibles. We have downloaded Bibles. We have our own Bibles. Kaya walang reason para hindi tayo makapagbasa. Walang reason para hindi tayo lumago. So ibig sabihin, kahit pa po pala ikaw, meron ka ng online, may physical ka pa, may discipleship ka pa, physical, meron kang discipleship online, kung hindi po tayo nakikinig, wala rin pong kwenta yung ating pong ginagawa. Nagpagod lang ho tayo. Pero wala namang nangyayari. Are you guys with me? Are you guys listening? Bawat isa sa atin, naniniwala po ako na marami sa atin dito, yung iba sa atin dito, specifically our OFWs, umaasa po sila sa tinatawag na online ministry or online platform.
without this online platform, baka po madala sila ng kanilang madala sila ng kanilang mundong ginagalawan. Imagine mo kung ang kasama mo po doon ang kasama niyo po doon nasa ibang mga kongregasyon. Halimbawa, ang kasama mo doon ay Buddhist. Tapos yun yung nakikita mo. Baka pag uwi mo ng Pilipinas, ano ka na rin, monghe ka na rin, nagpakalbo ka na rin. Tapos gano'n na rin yung suot mo. 'Di ba? Kasi you have that accompany. Kaya nais ng Lord na i-emphasize sa atin ngayon yung benefits na meron kang right accompany. Kaya alam nyo mga kapatid, kung ikaw po kahit nasa online ka pa, if you have right accompany online, ilalago ka po. Wala pong imposible or hindi po imposibleng lumago ka. Kasi bawat isa sa amin or marami sa amin sa Walk in the Jesus Road, hindi kami gaanong nagkikita physically. Kaya nga may tinatawag kaming mid-year. Kasi po sa mid-year, doon po nagsasama-sama yung lahat ng mga lugar. Bumababa yung taga Quezon City, bumababa yung taga Fairview, bumababa yung taga Cagayan, taga Cavite, taga Bacoor, bumababa yung ibang mga kasama namin sa iba't ibang mga lugar for them to meet in each and every one para po makita nila po yung kanilang mga kapatid. Kasi baka naman mamaya pumunta na ako ng Bicol, hindi pa kita nakita. Baka mamaya pumunta na ako ng Pangasinan, hindi ko pa alam na taga doon ka pala. Baka mamaya nabangga na kita, hindi ko pa alam. Amen? So we need to understand, people of God, the benefits of having a right company. Sabi po ng Bible, in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled. Bad company, corrupt goods character. Alam niyo mga kapatid, kung mali po ang ating sinasamahan, it corrupts everything. Alam niyo po ba, hindi lang naman po character ang makukurap everything. Kapag maling ministry ang sinasamahan mo, it will corrupt your spiritual life. Kaya po kahit na may ministry ka na, pero parang feeling mo, hindi ka naman nag-grow. Hindi ka naman lumalago. Kasi alam niyo mga kapatid, in my experience, I experienced the same. I felt I am limited. Parang feeling ko limitado ako. Parang feeling ko hindi ako dito sa lugar na to. Alam niyo yun, nararamdaman ko na hindi ako dito kasi kahit anong gawin ko. Diba, from Monday to Sunday, nagle-lead na po ako ng GMIT. Day and night, night and day na nga lamang Nag-full time na ako. Iniwan ko na yung trabaho ko. Ginibab ko na halos lahat. Even nga mga magulang ko, ginibab ko na nung time na yun I put aside my parents. Pero sabi ko, bakit ganun? Hindi pa rin ako lumalago. And I asked the Lord. Sabi ko, Lord, am I in the right company? Tama po ba ako? Tama po ba ako ng sinasamahan? Tama po ba ako ng kasama? Are you listening, people of God? Thank you, Jesus. And it helps you, people of God, to remind, to pray for the Lord. Lord, ilagay mo kami sa tamang ministry. Ilagay mo kami sa tamang tao. Kaya alam niyo po, sa WTJR, minsan ito napapansin ito palagi ng marami. Bakit ikakakaunti pa kayo? Kasi, ang prayer ko kasi kay Lord ay hindi naman maraming tao. Ang prayer ko kay Lord, tamang tao. Ganun talaga. Kapag tamang tao ang hiningi mo sa Panginoon, hindi ka agad kayo dadami ng katulad ng iba. Pero sureball naman yun. Kasi kung anong hiningi mo sa Panginoon, di ba? Kung anong hiningi mo sa Panginoon, yun ang ibibigay sa'yo. Kaya kapatid, hindi natin alam paano tayo pinagtagpo-tagpo ni Lord. Hindi ko nga alam na ikaw ay makakasama ko ngayon. Hindi ko nga alam na ikaw po ay makaka-connect sa WTJR. Ibig sabihin, di ba? Sabihin niyo po sa mga kasama ninyo, sabihin niyo po sa mga katabi ninyo, or i-comment niyo po dyan, thank you Lord, nasa tamang company ako. Ibig sabihin, nasa tamang mga kasama tayo. Yung kasama na hindi tayo nag-aagawan ng ministry. Yung kasama na hindi nag-aagawan, hindi nagpipirataan ng member. Kasi naranasan po namin yan, specifically nila prophet. Naranasan namin, nag-i-start kami mag-build ng aming ministry. Ang gagawin? Wawasakin yung ministry yung binubuo namin. Kung hindi naman wawasakin, pupuntahan kami at pipiratain naman yung aming mga team or pipiratain yung team na meron kami. Sabi ko, ano ba naman to Lord? Bakit ganito yung naranasan namin? Kasi gusto palang ituro sa amin ni Lord na kailangan naming mahanap yung right company na meron kami. Kailangan naming mahanap yung mga tamang kasama.
Kaya kapatid, huwag nyo pong ipanalangin yung magkaroon lang ng maraming tao sa GMIT nyo. Huwag lang magkaroon ng maraming tao sa church ninyo. At huwag lang magkaroon ng maraming tao sa nililid mo. Kasi pag dami ng tao, paghirap ng trabaho. Pero ang ipanalangin mo ay tamang tao para madali yung trabaho. Nagigets po natin? If you are praying for the people, hallelujah, if you are only praying for people, aray ko, mahirapan kayo. But if you pray for the right people, Lord, send me the right people of my purpose. Kasi hindi po lahat ng darating sa buhay ninyo ay right people. Nagigets po ninyo? The Lord will allow sometimes na dumating sa buhay mo ang wrong people for you to see who is right. I wanna repeat it. May mga pagkakataon na iaalaw po ni Lord sa buhay mo na may mga maling taong darating para makita mo yung tamang tao. Hindi lang po sa relasyon merong ganyan. Kahit sa ministry po meron yan. Minsan akala mo pang ano na to, pang matagalan mo ng kasama si kapatid, pero hanggang 2026 lang pala siya. Hanggang 2025 lang pala siya. Hanggang 2024 lang pala sila. Hanggang 2023 lang pala sila. So ibig sabihin, may mga taong inaalaw sa buhay natin na makasama natin for a moment at may mga taong inaalaw na makasama natin until the end. I was remember na I was praying unto the Lord na Lord, samahan mo ako ng mga tamang tao. Tapos dati, hindi ko naman nakikita si Kuya Yo, hindi ko naman nakikita si Prophet Rainier na tamang tao dati. Hirap ng kausap niyan may sariling mundo. Sabi ko, Lord, kala ko ba tamang tao ang pinibigay mo sa akin, parang may mga tamang tao. Diba? Nag-gets niyo po yung point ko? Sabi ko nun, Lord, ang pinagpe-pray ko tamang tao, pero parang may mga tama yung mga taong binigay mo sa akin. Lord, hindi ko makausap ng maayos. Ang diba? Aray ko. Sabi ko, Lord, tamang tao, hindi po may mga tama na tao. Diba? Magugulat na lang ako. Mawawala na lang kaagad sa ministry. Tapos ang gagawin ko na naman, iyak na naman ako, Lord, ikaw na pa bahala sa kanila. Kung hindi po sila para sa akin, Lord, tanggalin mo na lang lalo. Magugulat na naman ako, babalik na naman. Nakaka-stress. Ano? Sabi ko, Lord, akala ko, hindi ko alam kung anong iisipin ko. Diba? Pag pinag-pray mo na, Lord, ilagay mo sa akin yung mga tamang tao, binabalik naman ng Panginoon. Sabi ko, Lord, mukhang tama yata sila. Pero bakit ganun parang may tama rin? Hallelujah, Jesus. But you see, people of God, ang tagal na po namin magkakasama. We are in the ministry for over 6 years, 7 years. Yung iba ay 5 years, 4 years, 3 years na magkakasama na kami. Diba? Magkakasama na kami sa hirap at ginhawa, lungkot at saya. Ano po, naranasan naming sabay-sabay maglakad. Sabay-sabay kaming tumawa, sabay-sabay kaming mag-fasting, sabay-sabay kaming magutom, di ba? Yan yung mga na-experience namin. Pero yung experience na yun po yung nagpapatagal ng samahan namin at yun po yung nagpapatibay ng samahan. Kaya alam nyo kapatid, may mga tao na darating sa buhay ninyo na pang happy-happy lang. Alam nyo yun, kapag outing, nandun. Pero kapag hindi na outing, wala na doon. Nakaka-relate po ba ang marami sa atin? Naranasan nyo na po ba yan? In the happy moments of your life, birthdayhan nyo, full pack. Tawagan mo pag Bible study, wala yan. Tawagan mo kapag prayer meeting, busy yan. Walang time. Merong ibang pupuntahan. Meron silang family date. Meron silang date. And so on and so forth. Ang daming reason. Ang daming dahilan na pwede nilang sabihin sa iyo para lamang masabi nila, makaiwas sila sa iyo. Ano po, pero actually mga kapatid, ang mga right company na ibibigay ng Panginoon sa inyo, kahit dumating pa kayo sa very lowest part ng buhay ninyo, hindi po nila kayo iiwanan. Nandyan po sila, sasamahan po nila kayo, kahit na po, dalawa na lang kayong nasa ministry, sasamahan kayo niyan. Ano po, yung may mga tamang tao, pag puno ang church nyo, nandyan. Pero pag wala, wala rin. You know? Naalala ko, na last time may pinag-uusapan kami ni Kuya Yo, sabi daw nung isang tao na yon, bakit ika nagtsatsaga ka diyan sa sabi daw nun sa isang member ni Kuya Yo sa live, sa live ministry,
Nasabi niya doon na, bakit nagtsatsaga ka dyan sa WTJR? Wala namang masyadong tao. Diba, ba't di ka na lang bumalik ng Victory? Doon maraming tao. Sabi ko, di bad company pala yan. Diba? Kasi, kaya nga umalis sila doon eh. Oo nga, maraming ang tao doon. Pero hindi kasi na-appreciate yung trabaho ng tao na yun eh. Diba, imagine nyo, na PWD ka, pero hindi ka nila naintindihan. Hindi ka nila na-understood. Hindi ko sinabing mali yung church. Ang sinabi ko, mali yung leaders. Mali yung leader na nag-aalaga sa kanya. So meaning to say, bad a company corrupts good character. Imagine nyo, nagsisimba nga tong tao na to linggo-linggo, masama naman ang loob niya. Kasi lagi daw siyang pinupuna, bakit ka tumatawa? Bakit ka ganito? Sabi niya nga, alam mo, ang tagal-tagal ko na sa ministry. Imagine nyo, kasama pa namin yan sa aming old ministry. Tapos magto 2 years na kami sa WTJR. Pero imagine nyo po yung tao na yan, still functioning. Mas nagpa-function pa nga kaysa doon sa iba na hindi PWD. Diba? Mas active pa nga every Sunday, available. Alam nyo po ba na naglalakad lamang yun? Diba? Katulad nung Sunday, sinundo pa siya ni Kuya Yo. Kasi naglalakad lang daw, walang pamasahe. Diba? How do you see that sacrifice? Tayo nga, kaya natin maglakad, di natin yun magawa. Diba? So meaning to say, hindi siya magsasacrifice. Hindi nagsacrifice itong tao na to dahil lang maraming tao siyang daratnan sa church. Nagsasacrifice itong tao na to kahit na 2 sakay pa siya, kahit na maglakad siya ng malayo, an hour, kasi alam niyo kung bakit, nasa right company siya. Nakikita niya na siya ay lumalago. Nakikita niya na siya ay accepted. Nakikita niya na hindi limitado yung kanyang ginagawa. Nakikita niya kung paano siya lalago. At yun yung nagpatagal sa kanya. Yun yung nagpatatag sa kanya. Alam niyo, iniwanan niya yung tao na yun. Diba? Kasi alam niyo, yung tao na yun, siya pa nga yung umaasa doon sa PWD namin eh. Siya pang umaasa para kumain. Diba? Sabi ko, sino ngayon yung good company? Diba? Kaya kinausap namin itong member na ito at sabi namin sa kanya, bakit ganon? Siya yung malaki ang katawan, ang lakas-lakas, pero inaasahan niya kung ano yung ipoprovide sa'yo. Ikaw, hindi niya alam yung sacrifice mo, na yung pagpamasahe mo na papuntang church ay binibigay pa sa kanya para lang may pangkain. Diba? Hindi nga namin alam, baka binibigyan pa ng pera yun, tapos hindi namin alam kung saan ginagastos. O baka mamaya pinangsusugal pa ito na hindi namin alam. Diba? Imagine that, people of God. Kaya alam nyo mga kapatid, importante na bawat isa sa atin ay tingnan po natin, are we in the right company? Kasi if you are not in the right company, kahit gaano ka pa katagal dyan, you will be corrupted. Kahit pa po ang pinanggalingan mong church, ikaw ay very spiritual. Ikaw ay very guided by the Holy Spirit. Pag pumunta ka sa corrupted na company, makukurap at makukurap ka. Are you listening, people of God? Naalala ko before na meron kaming mga kasama dati, may mga kasama kami, may mga ka-member kami na sila daw ay ginayad ni Holy Spirit na pumunta po ng grupo ng mga witches. Alam nyo, pumasok sila ng grupo ng mga witches at ipinagpe-pray daw yung mga witch doon. Imagine that, people of God. Sabi ko, mga hindi kayo nag-iisip, pupunta kayo doon, susugod kayo doon, pumasok pa kayo sa grupo nila ha. Sabi kong ganyan, pumasok pa kayo sa grupo nila. Di ba? Na hindi naman ninyo alam kung ano ang inyong pinasok. Sabi ko, hindi nyo ba alam na pagtagal ng panahon ay pwedeng makurap yung Holy Spirit na nasa sa inyo? Pwedeng yung vision na alam mo ay maging divination? At pwedeng yung Holy Spirit na alam mo ay maging demonic spirit na hindi mo alam because you are accompanying them? Hallelujah, Jesus. Kaya kapatid, maging maingat po tayo. Ang sabi ng Panginoon, pwede tayong makisama, pero huwag kayong makikisama. Si Jesus, sumama siya, nakikain siya doon sa mga makasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun na nakikikasalanan siya. Ibig sabihin may matibay na pundasyon si Lord Jesus. Kung bakit kaya niya na makipagsabayan. Alam nyo, malalaman nyo kung may matibay na pundasyon ng isang Kristiyano kung kaya po niyang lumabas sa kanyang comfort zone. Alam niyo po yung mga Pariseo, takot na takot silang sumama sa mga makasalanan kasi alam nila na kapag sumama sila doon, it will corrupt them. Hallelujah, Jesus.
Alam niyo ho ba kung bakit maraming mga church, ayaw na ayaw nila na pumupunta kayo sa ibang church kasi baka makurap kayo. Baka yung alam ninyo na doktrina ay maiba. Baka yung alam niyo na doktrina ay makurap. That's the reason why many churches, they don't want you to go from churches to another churches. Diba? Eh, simple lang naman. Hindi naman natin kailangan magbanggaan ng doktrina as long as our common denominator is the Lord Jesus Christ. We are brothers and sisters. Ang doctrines, ang ibig sabihin ng doktrina, study, pag-aaral. So, ibig sabihin ba nito, kapag pumasok ka ng UP Diliman at pumasok ako ng Adamson University at yung iba sa atin ay yung iba sa atin ay pumasok ng PUP Manila, ibig sabihin ba nun na tayo po ay namamaliin na natin sila? Hindi. Pare-pareho tayo may pinag-aralan. Our common denominator is being professional. So, ganun din yun. Kahit pa po magkakaiba tayo ng doktrina as long as Jesus Christ is the common denominator. Diba? Huwag ka lang mag-INC. Diba? Kasi they don't believe in Jesus. Diba? They think that Jesus is just a prophet. Ayun, hindi na kayo common denominator. No? Diba? But as long as you have a common denominator, that your common denominator is Jesus. Kahit pa yung iba sa atin dito ay evangelical, yung iba sa atin dito ay Pentecostal, yung iba sa atin dito ay the doctrines of grace. Our common denominator is the Lord Jesus. So we need, we are in the right company. Tama pa rin po yung company natin kasi nasamahan. Katulad nga ng mga churches na pinuntahan namin, alam niyo po ba, nung una kami pumunta dyan, nung unang pumunta kami sa mga churches nila, masama po ang kanilang mga tingin sa amin. Kasi ang thinkings nila ay babaguhin namin ang doktrina nila, aagawin namin ang member nila. Pero dumating yung panahon that they see the light. That we are there to give food. Dahil kulang yung food. Naalala ko yung sinabi sa amin doon sa pinaglapaan nung pumunta kami doon at pinag-Sunday service ako. Sabi niya, alam niyo po, maraming papasalamat kami kay Lord na nagpadala sila ng mga batang misyonaryo. Sapagkat ibig sabihin lamang nun kung bakit kami pinapadala ng mga misyonary ay kulang ang aming alam. Na meron pa kaming kailangan matutunan. At nung time na binigay ko sa kanila yung word ng Panginoon about light, simple lang ang sinabi nila. Totoo nga yung sinabi ni Pastor. We need this light. Kasi kung hindi natin tatanggapin yung word na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan niya ngayon, paano tayo magkakaroon ng ilaw para mag-evangelize, mag-edify ng church, mag-encourage ng iba. Iyon yung kailangan natin. Hindi natin kailangan maging magaling sa Biblia para po makapag-encourage ng iba. Hindi natin kailangan maging magaling na magsaulo ng Bible verse para lamang po masabi na we are right person. All we need to do is to be the right people with the lights. Ang kailangan nyo po ay lights. Liwanag. Hindi nyo kailangan maging tama lagi. Alam nyo po yan ang mali ng maraming mga Kristiyano at maraming mga leader. Laging ang akala nila kailangan nyo maging tama lagi. Kailangan laging right. Tama ako. Sundin mo ako. Tama ako. Sundin mo ako. Ako yung magaling. Ako yung knowledgeable. Tama ako. Tama itong sinasabi ko. Ito lang. Ako lang ang may tamang sasabihin. No. You need lights. Yan po ang nais kong emphasize sa inyo. You need lights. Hindi natin sanabi ng Bible na you don't need to you don't need to argue with somebody else. Alam nyo mga kapatid, katulad ng na-share sa inyo ni Kuya Yo last time, alam nyo, nag-post kami. Nag-post po ako. Nag-post po ako ng glimpse ng work ni Holy Spirit. May nag-comment doon, gutom sa pera. Sabi ko, ha? How dare you to say? In my mind lang. How dare you to say na gutom ako sa pera? Eh, hindi nga kita kilala, hindi ko nga namutaktak ang pagmumukha mo eh. Di ba? How can you say that? Niled ka ba ng Lord mo? Ano yan, drug lord? Diba? Pero ako, hindi ko inargue itong tao na to. Hindi ko siya binatuhan ng Bible verse. Bakit? Simple lang ang lagi kong sinasabi. Kung ano pa rin yung sinabi sa atin o tinuro sa atin ng Biblia. Alam nyo ng mga time na binabato po si Esteban, simple lang ang sinabi niya.
Panginoon, wag mo po silang parurusahan sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ganun lang din. Ipag-pray lang natin yung mga tao na yun na against sa atin. Sabihin natin na, Lord, patawarin niyo po sila sa mga sinabi nilang masasakit sa amin sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa or kung ano ang kanilang sinasabi. Hindi nyo kailangan patunayan ng inyong mga sarili, mga kapatid. Maraming Kristiyano laging may pinapatunayan. Kapatid, hindi nyo kailangan lagi kayong may papatunayan. Sapat na po na maging ilaw ka. Sapat na maging right company ka. Sapat na maging good company ka. For you to be able to say to them that you are from the kingdom of God. Ang sabi nga po ng Panginoon, hindi naman po yung gift, hindi naman po yung Bible verse na alam mo, hindi naman po yung Bible yung magsasabi sa iyo na kung ikaw po ay disipulo ng Lord. Hindi po porket marami kang Bible verse na alam or nag-aral ka ng seminary, theological school, Bible school, eh masasabi mo nang ikay na kay Lord. Alam niyo po ba ang sabi ng Panginoon, if you don't have love, all these things are nothing. Kaya kahit anong taas pa ng pinag-aralan mo, kahit nag-aral ka pa sa Harvard University of Seminary and Theology, kung walang pagmamahal sa puso mo at hindi mo na ipapakita yung totoong pagmamahal, that is useless. Because a true disciple showcase love. Are you with me, people of God? That's why sinabi doon, good character. Number 1 key points na may share ko po sa inyo. Right, a company shares ideas. Alam niyo po ba, ang tamang kasama, hindi po yan nagdadamot ng idea. Alam niyo mga kapatid, marami po akong tinuturo sa mga taong nakakasama ko. Mas marami pa ako naituro sa mga taong nakakasama ko kaysa po sa Jimmy. Alam niyo, may mga tinuturo kami sa discipleship na hindi namin tinuturo physically. May tinuturo pala kami physically na hindi namin tinuturo sa discipleship. I was remember the time na nag-uusap kami ni Ate Jane. Nung pumunta po ako ng Bicol, nag-uusap kami ni Ate Jane. Marami akong na-share sa kanya about ministerial work, about the work of the Holy Spirit. At itinatch naman siya doon ng Panginoon. At sabi niya, Pastor, ang galing marami po akong natutunan sa inyo. Marami po kaming natutunan. Marami kaming natutunan ni Nanay. Na grabe, kakaiba yung pananampalatayang meron kayo. Mga bata pa kayo pero stretch out ang pananampalatayang meron kayo. Diba? Sabi nila doon namin nakita sa inyo na hindi simula day 1 hanggang day 5 na hindi namin nakita sa inyo na nawala yung mga ngiti ninyo. Nagbibiroan lang kayo, parang ang cool lang ninyo kasama. Hindi kayo seryosong-seryoso. Kasi ang thinkings ko, bakit? Kailangan ba pag pastor ka, kailangan ba ay seryoso ka? Kailangan ba pag pastor ka ay dapat ginagalang ka nila? Diba? Hindi kaya masyado mo nang tinitingnan ng mataas ang sarili mo? Samantalang si Jesus nga, hindi naman siya sabi ng Panginoong Hesus, hindi kami pumunta dito para pagsilbihan. Kami pumunta dito para kami ang magsilbi. Diba? Kaya sabi ko nun sa kanila, hindi nyo na kailangan ipaglaba kami ang maglalaban ng amin. Diba? Huwag kayong mahiya sa amin kung minsan nangaagaw kami ng plato para hugasan. Huwag kayong mahiya sa amin kung minsan nangaagaw kami ng lutuin. Kailangan namin magluto. Because hindi kami pinalaki sa WTJR na kami ay serve everything. Ano po? When we are in the mission, dapat alam mo kung ano yung pupuntahan mo doon. Dapat kung ikaw ay nasa mission, dapat alam mo kung anong pupuntahan mo doon. Hindi ka pupunta doon para maging boss nila. Pupunta ka doon para maging ilaw nila. Paano ka nila magiging ilaw kung ikaw mismo nadidiliman ka? Paano ka magiging ilaw ng mga yun kung ikaw mismo galit na galit ka? Nagkamali lang yung kasama mo sa mission, sinigaw-sigawan mo na. Nagkamali lang yung kasama mo sa how can you be light? Diba? Alam nyo mga kapatid, meron akong theory. Meron akong theory about dyan. Kasi, yung pamangkin kong panganay, ako na po ang nag-alaga dyan after 3 months. So along the way na lumalaki siya, may tinuro sa akin ng Panginoon about sa paglilid at about sa pagbabantay ng isang bata. Alam niyo po ba na ang ministry ay para ka nagbabantay ng isang baby? Ang baby, kung ano ang tinuro mo, yun lang din ang gagawin nila. So ibig sabihin, pag tinuruan mo or sinigaw-sigawan mo yan habang siya'y bata pa, paglalaki ng mga yan, sisigawan ka din. Ganon din sa ministry. If you allow them to see
or if you allow them to see something, yun din yung magbabackfire sa inyo in the near future. Tandaan nyo po yan. Hindi ko to sinasabi para mapahiya ang sino man. I don't even know kung anong pinagagagawa ninyo sa buhay. Pero naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may mga ministering hinahawakan. Bawat isa sa atin ay mga leader na. At naniniwala ako na kahit na wala ka pang member, ikaw ay leader na. Tinawag ka ng Panginoon para mag-lead. We are called to light up the world. We are not called to be a speaker of the world. Hindi po tayo tinawag ng Lord para maging speaker. Ang sabi niya doon, maging lights. Kaya kapatid, huwag kayo masyadong madaldal. Huwag kayong masyadong talkative kasi nagmumukha kayong latang walang laman. Ang kailangan nyo yung maging ilawan, maging lights sa ibang mga tao. Di ba dapat makita pa lamang kayo ng mga tao, masasabi na nila kaagad na, nakikita ko ang Panginoon sa kanila. Ano po? Alam nyo, maraming mga tao kapag sila'y nagsalita, makikita mo ang Panginoon. Ang galing nila magturo. Pero kami, bilang lingkod ng Panginoon, kapag masyado nang magaling, pero hindi namin nakikita yung light, ang nakikita ko hindi ang Panginoon, nakikita ko yung mga Pariseo, mga hipokrito. Diba? Wow! May Panginoon kapag nagsasalita, pero yung action wala. How can I believe? Diba? Imagine yung mga kapatid. Diba? Maraming tao. Iko-correct nila yung pamilya ng may pamilya, pero yung pamilya nila wasak. Diba? Do what you preach. Pinipreach mo yung pagmamahal. Dapat may ipakita mo yun sa iba. Kaya nga alam nyo sa WTJR, meron kaming tatlong grounds na pinangahawakan. God, family, and ministry. So I do believe marami sa inyo, babago nyo pa lang itong narinig. God, meaning personal relationship mo kay Lord. Ang ikalawang ministry mo ay ang pamilya mo. Kaya kung may mga nagsasabi sa inyo na kailangan unahin mo ang ministry bago ang pamilya mo, mali kayo. The first ministry that God given to you is your family. Unahin nyo yung pamilya nyo bago yung ibang tao. Sa ibang tao ang bubuti ninyo? Sa ibang tao, you are holy, you are righteous. Pero pagdating sa bahay nyo, yun kaya ang tingin nila? Kaya alam nyo mga kapatid, meron akong challenge sa mga leader ko before. Noong nag-i-start pa lamang ako. Ang challenge ko sa kanila ganito. When they always testify to me, alam mo, Pastor, grabe po yung pagpapala sa buhay namin. Grabe po yung pamilya namin. Rabarashia, rabababoshaya. Alam niyo yung ginagawa ko, binibisita ko yung pamilya nila. That is my strategy. Bibisitahin ko yung pamilya nila. Kasi pag binisita mo yung pamilya nila, doon mo malalaman kung tamang minister sila o hindi. Because the first ministry that they have is their family. Alam niyo ba yun? Kaya alam niyo mga kapatid, dati hindi yung mga nakakalusot. Alam yan ni Natalie Lindsay, alam yan nila Kuya Yo. Wala akong pakialam kung gaano sila kabuti sa akin, kung gaano sila kamasunurin sa akin bilang pastor, kung gaano sila makamasunurin bilang disipulo ko or bilang disciple ng Panginoon sa under ng pangangalaga ko. I don't care about these things. What I care is, are they lights? Sila po ba ay liwanag o sila po ay kadidiliman? Kaya pupuntahan ko sa bahay. Sige, interview ko. Di ba? Pagdating doon mo na makikita lahat. Alam mo, pastor, di ba, gusto nga kita talagang kausapin kasi yung anak ko, hindi yung mga utusan Ang laging sinasabi, ministry. Doon tayo mali. Di ba? Sinabi pa rin ng Bible na honor your mother and father and the Lord your God will be given yung eternal life. Alam niyo po ba, ang eternal life hindi po nakukuha sa obedience. Okay? Ulitin ko po, ang eternal life ay hindi nakukuha sa obedience mo. Nakukuha yon sa honoring mo. Kaya nga sabi doon, honor your mother and father and the Lord your God will be rewarded you what? Eternal life. Ang reward ng obedience ay kung ano yung nararanasan mo ngayon. If I obey financially, I will be rewarded financially. If I obey with my time, I will be rewarded many times. If I obey
to become the lights, then God will rewarded me more lights to share my lights. Kaya nga sabi dun, the more you give, the more you receive. So if I give my time, kasi dati nabibigay ko lamang 15 lamang eh. 15 minutes, 15 minutes lang papasok na ako sa work. 15 minutes lang sa kids kasi maaga pa akong papasok ulit. So, kaya importante ito mga kapatid. Ano po, itong itinuturo ko sa inyo. Di ba? Lagi nyo pong tandaan yung tatlong yun. Kahit hindi po kayo taga WTJR, it is very effective. God first, personal mong relasyon kay Lord. Ikalawa, ministry. Ikalawa ay family. At ang ikatlo ay ministry. Kasi kapatid, kung ikaw may personal relationship ka kay Lord, pero wala kang maayos na relasyon sa pamilya mo, magiging butas mo po yun sa ministry mo. Kaya nga po ang unang inayos sa amin ng Panginoon, pamilya namin eh. Di ba? Para walang maibutas sa amin ng demonyo. Para walang maging butas ng demonyo. O ikaw, preach ka ng preach dyan, Pastor Carl. Pero kayo nga ng nanay mo, hindi nag-iimikan. O ikaw, Pastor Carl, preach ka ng preach dyan. Eh samantalang ni I love you nga, sinasabi mo sa preaching mo, you need to say, I love you, thank you, and I support you. Kailangan nyo yan sa pamilya nyo. Pero nung pumunta kayo sa pamilya namin, hindi nyo nakitang hindi nyo nakitang mahal ko yung magulang ko. Hindi nyo nakita sa akin that I honor my parents. Na pagdating namin sa bahay, ako pa mismong pastor, sumisigaw sa magulang ko. You cannot hear this to me. Never in my life pa na sinigawan ko ang magulang ko. Kahit galit na ako. Never ever. And dun, mas lalo akong tinuruan ng Panginoon how I honor my family. Kaya kapatid, kung hindi pa ayos ang pamilya mo, tandaan niyo po ito. Ito yung sinabi ng Bible. If you cannot provide for your family or your relatives, you are more than unbeliever. Ngayon kapatid, hindi naman masamang tumulong sa ministry, pero mas tulungan mo muna yung pamilya mo. Ikalawa, hindi naman masamang mag-give. Pero tandaan nyo po, give first or bless first your family so that God may bless you more to bless other. Parang wala yata akong tinuturuan ngayong gabing ito. Are you listening, people of God? Kasi sa mga bagay na natutunan ko, kailangan i-bless nyo rin po yung family nyo. Diba? Kailan pa ba yung huling beses na bless mo yung family mo? Kayo nga. Diba, i-comment nyo nga dyan. Kailan po yung last time na bless mo yung family mo? Kailan ba yung last time na bless mo yung nanay mo, yung kapatid mo, yung mga kamag-anak mo? O hindi mo sila bine-bless kasi kailangan nila magtrabaho ng buhay nila, no? Diba, bahala sila sa buhay nila. Ako nga, nagpapakahirap ako magtrabaho dapat sila rin. Ganun ba tayo? Bilang Kristiyano, dapat hindi mo tinitingnan yun. Diba? How many times or when will be the last time that we bless our family? Pastor, mukhang pera kasi yung nanay ko Mukhang pera kasi si mama tsaka si papa tsaka yung mga kapatid ko. Mga batugan. Kung ganun sila with the money, pwede namang i-bless mo sila nang hindi yung pera ang gamit. Pasyal mo sila sa labas. Kumain kayo ng sama-sama just to show the love. People of God. Diba? Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, ganyan din naman yung magulang ko dati. Si mama dati, pag binigyan mo yan ng pera, ang gagawin yan kung saan na pupunta yung perang binibigay namin. Kahit may specific na paglalagyan. Ngayon, natuto kami. Challenge namin magkakapatid. Bibigyan lang namin siya ng sapat lang sa kung ano yung paglalagyan. Halimbawa, magbabayad siya ng, halimbawa po ay magpapadala kami pang grocery. Bibigyan lang namin pang grocery lang. Diba? At kailangan makita namin yung grocery. Diba? Challenge. Diba? Hanggang sa natuto yung nanay ko. Ngayon, napapagkatiwalaan mo na siya ng mas malaki. Dati pag binigyan mo siya ng sobra-sobrang pera, ginagamit niya kung saan.
Di ba? But today, may negosyo yung kapatid ko doon. Nag-ano sila, GCash, cash in, cash out. Di ba? So you see, people of God, that is very important, yung tatlong bagay na yun. Tandaan nyo po yung palagi, God, kasi sabi ng Bible, seek first ye the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Pag hindi nyo inuna ang Panginoon sa buhay ninyo, ay nako, kahit ano pang pagpapagal at pagtatrabaho nyo sa buhay, baon pa rin kayo sa hirap. Learn it, people of God. Don't misunderstood it. Personal relationship yun. Seek first ye the kingdom of God. Ano ba ang kingdom? Isang kaharian. And you are a temple. And you are a kingdom. The kingdom of God is not the church. It is a place where believers gather. It is not the kingdom. But God is in you. The Lord is in you. Kaya kapatid, kailangan matutunan po natin yun. Write a company, share ideas. Alam nyo, sinishare ko po sa inyo itong mga idea namin kung paano po kami pinagpala ni Lord. Sinishare ko sa inyo yung ideas na ito para kayo rin, madirect din kayo sa buhay ninyo. Marami na pong natulungan itong system or idea na ibinibigay namin sa inyo. Hallelujah, Jesus. I was remembered before na maraming nagsusupport sa WTJR na before, ang lagi nilang sinasabi, Pastor Carl, pasensya ka na kasi maliit lang. Lagi ko silang kinokorek. You're wrong. This is not small. This is bigger. Huwag mong titingnang maliit yan. Dahil wala namang malaki na hindi nagsimula sa maliit. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi mapagkatiwalaan ng maliit, ay hindi mapapagkatiwalaan ng malaki. Kaya sabi ko, ipagkatiwala mo yung maliit na yan kay Lord at bibigyan ka niya ng malaki. Kaya kapatid, ang mga tamang tao, hindi ka dadalhin sa mali. Hindi ka dadalhin sa hindi magandang idea. Lagi ka niyang dadalhin in the right idea. Because right a company, share good ideas. Kung ako po ay hindi right company para sa inyo, mga kapatid, bakit po kayo andito? Diba? Kung wala po akong right ideas na na-share sa inyo about ministerial work, bakit po kayo nandito? So ang magiging tingins ko po niyan, why you are here? Because you learn. Diba? Marami naman po sa inyo, hindi naman po dito nagsisid sa akin. So ano naman benefits ko sa inyo if I share my ideas? Wala. Diba? Kaya masasabi ko, you are staying here because you benefit in the idea. You are benefiting to the knowledge. Diba? Many of you, you are not seeding, you don't seed here in WTJR. But I don't care about that seed. Ano po, what I am telling you, people of God, marami sa inyo, hindi kayo nagsisid dito. So ano magiging benefit ko sa inyo? Or ano magiging benefit ng church sa inyo? Diba? Pero, what we emphasize here is, yun kasi yung tinuro sa amin ng Panginoon eh. Diba? Whatever we have, share it. So that, it will come back to you. Shaken together, running over. Imagine, people of God. Sabi ko nga, paano kaya nagpo-provide ang Panginoon sa ministry ito? Ang dami-dami pong mga multitude na church, pag pinuntahan ninyo, tanungin ninyo kung meron silang budget para sa kanilang missionary. Ang sagot nila, wala. Pero paano kayang ang WTJR, na maliit lang naman na ministry, ika nga hindi namin kaya makipagsabayan sa mga multitude. Pero imagine nyo, we provide for our missionaries when they go out. And hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Imagine nyo yun. Magto 2 years na po kami sa aming gawain sa Bacoor. Diba? Kung ang titingnan nyo po ay seed ng Bacoor sa aming gawain doon, naku, siguro po every week, 100, 50 pesos, 70, 200 pesos. Diba? Ibig sabihin, pinagpala na po sila ng sobra kung yun po ay maging 500, maging 1,000. Diba? Kung titingnan nyo po, mas malaki pa yung gastos naming nag-mission kaysa doon sa balik or sa seed. Pero hindi kasi yun yung tinignan namin eh. Ang tinignan namin,
How can we help other people? Because sabi ng Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffer harm. Alam nyo mga kapatid, minsan, hindi naman na sa pag-obey natin yung mali eh. Ang mali ay yung mga sinasamahan na natin. Mali na kasi tayo ng sinasamahan, kaya po, mali na rin yung nangyayari sa buhay natin. Nagigets po ninyo? Gusto mong lumalim kay Lord, ang sinasamahan nyo naman ay wala sa po na Ayan. Thank you, Jesus. Ayan, Shopee po. O ako ang walang signal. Shopee po. Shopee. Ayan, malinaw na po ba ulit? Praise, praise, praise. Ayan. So, glory to Jesus. Ano po? So, pagpasensyahan nyo na po at medyo weak po ang ating signal for this night. But God is good. Ano po sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. At tulad nga po ng sinashare ko sa inyo kanina, hallelujah. Ano po? We need to understand people of God. Thank you, Lord. We need to understand the walking with the wise and become wise, for a companion of fools suffer harms. Alam niyo po, kapag ang sinasamahan po natin na hindi tamang mga tao, magsasuffer po yung buhay natin. Kaya alam niyo, marami po sa atin na tama naman yung church, tama naman po yung pagsunod natin, pero mali kasi yung nasasamahan natin. Imagine nyo mga kapatid, gusto natin lumalim, pero ang sinasamahan natin ay ang bababaw. Kasi si Kumari yun eh. Kasi si best friend yun eh. Hallelujah. Kasi best friend kasi yun eh. Praise the Lord. Pero you need to understand, people of God. Kung gusto mo lumalim, samahan mo yung mga malalalim. Kung gusto mo na mas lalo kang matuto, sumama ka dun sa mga nagpapaturo. Ano po? Huwag kang sumama dun sa mga sakit ng ulo ng church. Nako, prayer meeting lang yan. Huwag ka nang umattend. Nako, discipleship lang yan. Tagal magturo ni Pastor Carl. 12:00 na, hindi pa tapos yan. Wala tayong umattend dyan. Tulog na lang tayo para magkamuta pa. Diba, mamaya nga, mag-ESFM pa kami. Hanggang madaling araw. Diba, you see, people of God? If you want to be wise, then walk with the wise. Nga, sinashare ko sa inyo kanina, may mga sinashare kami sa mga nakakasama namin na hindi namin sinashare sa mga GMIT na katulad nito. Diba? Halimbawa, paano mag-handle ng finance, hindi namin pa sinashare yun sa mga ganitong moments. Pero may mga time, pinapahapyawa namin. Diba? Katulad ng sinare ko sa inyo kanina. Diba, kung ano yung method na ginagamit namin, yung 3 methods or 3 foundational thing na ginagawa ng WTJR. Diba, God, family, and ministry. Diba, kaya pansinin niyo sa WTJR, diba, magkaroon man kami ng problema sa family, minimal. Pero hindi katulad nung ibang mga church. Ano, sila pang mga leader, yung kanilang mga pamilya, drug lord, yung mga pamilya nila, hindi nila maayos, hindi nila ma-fix.
Diba? Kaya kapatid, una mong ipafix yung family mo bago yung ibang tao. I-correct mo muna yung pamilya mo bago mo i-correct yung ibang tao. Kasi magiging butas yun sa'yo. Tandaan mo yung kapatid. Correct first yourself before you correct other. Hindi pwedeng nagko-correct ka pero ikaw may puwing. Hindi pwedeng nagko-correct ka pero ikaw mayroon kang amos. Or mayroon kang dumi sa mukha mo. Hindi mo pwedeng sabihin ng dumi-dumi naman ang mukha ni Beverly. Pero ikaw mismo, mas marumi ka pa kaysa sa kanya. Kasi may dumi ka na hindi mo nakikita. Are you with me, people of God? Kaya ngayon yung lagi kong sinishare, you cannot correct me as a pastor if you are not a pastor. Because you don't know my sacrifice. You don't know my work. Diba? Some people, they are telling me, the Holy Spirit tell me these things. Whose Holy Spirit is this? Sinong Holy Spirit yan? Sinong Spirit yan? Diba? Pastor, napanaginipan ko, ganito, ganyan, ganyan. Gagawin sa ministry, I don't care. Diba? Kaya alam nyo mga kapatid, minsan, kapag mali yung sinasamahan natin, naapektuhan din tayo. Lalo na kung halimbawa, sasamahan mo, pakailamera sa ministry na may ministry. Hindi naman nila ministry, pinapakalma nila. Alam nyo po, isa yun sa mga bagay na tinuro ko palagi sa WTJR, huwag niyong pakialman ng ministry nila. Pakialman nyo yung ministry nyo. Baka mamaya, pakialam tayo ng pakialam ng ministry ng iba, pero yung ministry mo, hindi mo nakikita. Sablay na pala. Akala mo may Lord pa. Pero wala na pala. Di ba? Kaya alam nyo, kapag may mga lumalapit sa akin para magsabi ng, alam mo, pastor, yung ministry nila ganito, ganyan, ganyan. Ang sagot ko sa kanya, huwag nyong pakialman yun. Pakialaman natin kung anong pinagkatiwala lang ni Lord. Kung walang ministry ng pinagkatiwala si Lord, huwag mong pakialman. Ang pakialman mo lang ay kung anong binigay sa'yo ni Lord. Don't go beyond. Katulad ng sinabi ni, or katulad ng shinare ni Kuya Yo. Di ba? Katulad ng shinare ni Kuya Yo. Wala namang masamang intention yung bata na yun kung hindi saluhin lang yung Ark of Covenant kasi babagsak. Pero hindi kasi siya yung tinawag ng Panginoon para dun eh. Anong ending? Namatay. Diba? Kaya pansinin nyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano, ginagawa nila yung hindi naman mga inutos sa kanila ng Panginoon. Kaya ang ending ngayon, wala nangyayari sa kanila para silang mga maiingay na lata lang. Hallelujah, Jesus. And we need to know all these things or all these matters right now, people of God. Diba? Huwag natin pakialaman yung iba kung hindi naman pinapagawa sa atin ng Panginoon. Diba? Or wala tayong jurisdiction. Or wala tayong authority. Diba? Meron tayong tinatawag na jurisdictional authority. Ano po? Hallelujah, Jesus. Are you guys learning? Kaya kapatid, ipag-pray nyo mabuti yung mga kasama nyo ngayon at yung mga sinasamahan nyo ngayon. Diba? Nasa tamang tao ka kaya? Or tama kaya ang sinasamahan mo? Diba? Kasi ikaw magsasuffer dyan. Parang ganito. May mga pagkakataon na naranasan ko kapatid na ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako nagno-know. To be honest with you, people of God, I am a kind of person na hindi ako nagno-know. Pero one moment, dumating ako sa point ng buhay ko na kailangan ko mag-know. At nung time na nag-know ako, nag-iba yung timpla ng mga tao na to sa paligid ko. And then I asked the Lord, Lord, tama pa ba sila ng mga tao sa buhay ko? And the Lord says, no. Iwanan mo. Alisan mo. Eh Lord, ang tagal na ng pinagsamahan namin. But the Lord says, I don't care. Pag sinabi kong iwanan mo, iwanan mo. Alam nyo, hindi po ako naniniwala sa salitang utang na loob. Wag ko kayong mag-ano dyan. Wag ko kayong mag-rely dyan sa utang na loob na yan. Kung may mga taong kung kayo po ay maraming kinauutangan ng loob, eh wag na kayong umutang. Sumama na ang loob nila. Hindi na bale. Diba? Ako hindi ako naniniwala dyan sa utang-utang na loob na yan. Kasi ginanyan na rin ako dati. Yan na yung na-experience ko eh. Ginamitan na ako ng mga utang na loob na yan eh. Sabi ko, ha? Akala ko ba, gawa ni Lord ito, ginamit ka lang. Ba't utang na loob ko pa to sa'yo? Utang na loob ko pa raw na tinulungan ako. Utang na loob ko pa raw na they provide for me. Utang na loob ko pa raw na they do something for me. Sabi ko, how can I have utang in you? Or yung utang na loob? If you says that it is from God. Kung may utang ako, hindi sa'yo, sa Panginoon. Diba?
And I'm not here to please men. I'm here to please my God. Kaya tumabi ka dyan. May utang ako kay Lord, pero wala sa'yo. Kaya para maibalik ko yung lahat ng mga nautang ko sa Panginoon, kailangan kong sundin kung anong sinabi niya. Yung sinabi niya, iwan ka, kaya tabi. Dadaan ako. Di ba? Many people, they mock me about just sa mga utang-utang na loob na yan. Na kesyo tinulungan daw ako, kesyo ganito, wala ako sa kung nasan ako ngayon, kung hindi daw dahil sa kanila. Sabi ko, no. Without my God, I will never be where I am today. Kung wala ang Panginoon ko, wala ako sa kung saang posisyon ako nandirito ngayon. Kaya sabi ko, utang na loob, teka muna. Sabi ko, minsan lang ako nag-no sa inyo Pero bakit sinusumbat nyo na kagad sa akin? Kaya alam nyo mga kapatid, kung may mga taong tumulong sa inyo at sinusumbat na sa inyo yung mga tinulong nila, huwag na kayong magpatulong. Lumapit kayo sa Panginoon. Hindi tamang tao yan. Kasi I was once experienced this thing. Sabi sa akin, alam mo, Carl, sabi ng Lord, tulungan kita. Pero dumating yung panahon na sinumbatan na ako. So sabi ko, akala ko ba sabi ni Lord, tulungan mo ako. Pero nung time na kailangan ko ng tulong, sumbat ang narinig ko sa iyo dahil lang nag-no ako. Alam nyo, I reject our friendship. I reject everything. I-reject ko yun. Bahala ka. Sumama ng loob mo sa akin. Kasi ano namang gagawin ko? Alam nga namang nag-i-stay ako pero masama naman or mabigat naman ang loob ko. Nag-i-stay ako pero hindi ko naman gusto yung ginagawa mo. Eh di mas magaling nang magalit ka na lang sa akin kaysa naman mabigatan ako. At least wala na sa akin ang problema. Hindi naman ako galit sa iyo. Wala naman akong bigat, wala naman akong sama ng loob. Ikaw, guilty ka. Pero ako, sarap ng tulog ko, humihilig pa. Di ba? Yan ang pamantayan ko sa buhay. Di ba? Kung sinong guilty, eh di siya yung siya yung mag-renounce. Guilty ka, mag-renounce ka. Di ba? Ikaw yung nabigatan, mag-renounce ka. Kasi ako, masarap ang tulog ko. Kasi alam ng Panginoon at alam ko na wala akong bigat or wala akong nasama ng loob na iniwan. That's why mga kapatid, kailangan may makita natin. May mga tao kasi na lumalapit lang sa'yo dahil meron silang nakukuha sa'yo or meron silang benefit. Pero what if kaya sometimes mag-no ka? Diba? I was remember the time or the last time na may napag-usapan kami ni Sis Bev, na meron tao na kino-question yung kanyang desisyon dahil yung grace na para sa kanila ay napunta sa WTJR. Alam mo, sagot ko nun sa kanya, sabi ko, Sis Bev, tama lang yung ginawa mo, sinupla mo. Bakit? Eh kasi wala naman siyang karapatan para questionin niya yung decision mo. It is your own decision. Diba? At sino ba sila? Para panghawakan yung decision mo. Kaya mga kapatid, alam nyo, kapag nakikita nyo na they are not good company, wag ho kayong matakot na mawalan. Wag ho kayong matakot na magtanggal or matanggalan ng mga tao sa buhay ninyo. Alam nyo, bago ko nakita yung mga tamang tao na yan sa ministry ko na hinahawakan ngayon, marami na pong dumaan sa buhay ko. Maraming maling tao. Kaya alam nyo mga kapatid, may mga pagkakataon nga na parang hinga pa lang yan. Nanonotice na namin kung hindi yan tamang tao. Diba? Sheep clothing. Diba? Hallelujah, Jesus. Sabi dito, Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this. Get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Alam nyo mga kapatid, maganda po na meron tayo mga kapamilya o mga kasama sa Panginoon na katulad ng Jimit na ganito, na nakakapagpalitan tayo ng mga ideas. Meron tayong mga insights, nakakapag-share tayo ng kung ano yung understanding na meron tayo at kung ano yung knowledge na ibinigay sa atin ng mga tinuturo sa atin. Kaya alam nyo mga kapatid, that's the reason why kung bakit po ako nagpapa-insight pagka nag-e-end ang aking discipleship. Kasi gusto ko na malaman ko rin kung ano yung insight na meron ka. Or ano ba yung natutunan mo doon sa pinag-aralan natin. Kasi sa pagsagot po ninyo ng mga insight ninyo, natututo rin po ako. And that is my understanding. Kung yung ibang mga minister, ayaw nila na nagpapa-insight sila,
Di ba? Sa akin, gusto ko na nag-i-insight sila. Kasi yung mga sinasabi nyo, doon ko naman titingnan kung magiging light ka. Ano kaya yung action nito? Kasi maraming ganyan eh. Di ba? On fire na on fire sa pagsasalita. Sige, tingnan natin physically. Ano kayang action? Ano kayang insight? Di ba yung insight niya ba? Ginawa niya ba? O hindi? So ngayon, doon ko sila itatap. O, kapatid, akala ko ba? Sabi mo sa insight mo, you have a faith. Eh bakit parang fake yata yung nakikita ko ngayon? Kaya mga kapatid, mas piliin niyo yung ideas. Alam niyo po, mas pipiliin ko po yung mag-sharing ng ideas. Mahilig po ako makipag-sharing ng ideas. Hallelujah, Jesus. Kaya kung ikaw binigyan ka ng Panginoon ng ministry at nais mong matuto about sa pag-handle ng finance ng ministry, about sa kung paano mag-handle ng mga tao, available po ang aking tanggapan. Mag-message lang po kayo sa akin. Hindi po ako madamot pagdating sa knowledge. Kasi naniniwala ako na kahit na anong i-share ko sa inyo, kung hindi nyo papakinggan ng if I know the right thing to do, kahit pa po yan ang i-share ko sa inyo, if you are not the right person that listen and humble yourself, hindi nyo po magagawa yung nagawa ko. Alala ko yung kasi na pero paano Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mali na prayer. Hallelujah. Okay na po sa inyo ang aking praise, praise. And andyan pa po ba kayo? Andito pa po ba ako? Sa Jimmy? Ayan, may nag-heart na. Ayan. So ayan, praise. Thank you po sa pagre-remind. Thank you po sa inyong pag-respond. Hallelujah, para malaman ko kung ako ba ay naririnig pa. Baka mamaya kung salita dito wala na pala akong kausap. So God is good. Thank you, Lord. So ayun nga, katulad ng na-share ko po kanina noon, nandiyan po yan para sharean kayo ng ideas. At maganda po na tayo po ay nakikipagpalitan ng ideas. Kaya sa bawat isa, if you wanted to know more about the ministry works, message lang po kayo. Hindi naman po ako madamot pagdating sa ganyang bagay. Hindi naman po ako madamot para turuan po kayo. If the Lord given you the heart to minister or to plant a ministry, kailangan nyo po talaga yun. Kasi hindi naman hahayaan ni Lord na magpa-plant ka ng
ministry, di ka marunong mag-handle ng finance. Di ba? Hallelujah, Jesus. And isa sa mga natutunan ko pagdating sa finance na may share ko sa inyo today ay kung saan po inilagay or saan inilagay ng Panginoon yung finance na yun, doon niya lang po gagamitin. Huwag niyo pong gagamitin sa mga personal matters ninyo. Because using the finance of the Lord in your personal matter is a sin. Na po, kasalanan po yun kung ginagamit natin siya sa mga personal matter natin. Hallelujah, Jesus. And si Lord na yung magdidil nun sa atin kung tayo man ay gumagawa ng ganun. Basta mga kapatid, yun lang po ang pinapakapaalala ko sa inyo. Kasi before, I was once rebuked because of that. Dati pinagawak ako ng pera ng ministry. Ang ginawa ko, pinapautang ko yung pera ng ministry. Tapos ang ending, ako yung nag-suffer. Diba, napagalitan na ako, nag-suffer pa ako. Kasi yung curse ay pwede pong mapunta sa inyo. Ano po, alam niyo po ba, ang reason kung bakit namatay si Ananias at saka si Safira, hindi dahil po sa hindi nila binigay ng tama yung tithes nila. Mali po yung ganong understanding. Kundi ginamit nila yung sa Panginoon. Bakit po? Kasi po, sabi po kasi nila noon, ibebenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian at ibinibigay na nila yung kay Lord. So meaning, pag binigay ko na ito kay Lord, sa Lord na yan. Ano po? Ngayon, ang ginawa nila, binigay na nila yung sa Panginoon, dinedicate na nila yon. Pero binawasan nila. Ano po? So kaya naging ending ay naging kamatayan para sa kanila. Ano po? Kaya kung gusto niyo pong mas pagpalain po ng Panginoon, yung finances para sa mga mission, finances para sa mga support ninyo na natatanggap or mga love gifts na natatanggap ninyo, gamitin niyo po siya ng wais. Gamitin niyo po siya ng tama. Because if you don't use it right, yari ka. Ano po, ikaw po magsasuffer niyan. Ano po, hindi po yung mga kasama mo, hindi po yung mga nagsisid sa'yo, kundi ikaw mismo. Ano po, we need to understand that this idea na i-share ko po sa inyo is for you to be able na maging maayos din yung finances ninyo. Ano po, at hindi nyo na problemahin yung finances na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ayan, next, right a company, teach right attitude. Alam niyo po ba, mga tamang kasama, tinuturuan po tayo ng tamang pag-uugali. Hindi po tayo attitude. Alam niyo, maraming Kristiyano ngayon attitude. Ano po, masyadong ma-attitude na. Diba? Hallelujah, Jesus. Specifically, ito po ay para sa mga leaders. Ano po, at sa mga members na rin. Huwag naman po tayong attitude. Kasi tayo po ang tagapanguna. Ano po, kapag ikaw ay isang tagapanguna, huwag kang attitude. Kailangan matutunan nyo po ngayong gabing ito, yung tamang attitude. Ano po, you need to walk in the right attitude. Kasi kung ikaw po ay ma-attitude, yan din po ang mangyayari sa mga members ninyo or sa team ninyo. Alam niyo po ba, isa sa mga bagay na maipagmamalaki ng WTJR ay yung kung paano po namin pakisamahan yung bawat isa. Or paano namin pakisamahan or pakitunguhan ang aming mga kasama. Tinuturing po namin na ang aming mga kasama sa WTJR ay aming pong mga kapamilya. Kaya kailangan bilang isang pamilya na binigay sa atin ng Panginoon, we need to show them the right attitude. Ikaw po ba, Nanay Selena, pwede po bang maging ma-attitude ka sa mga anak mo? Diba? Gusto mong i-honor ka nila? Tama po ba na ikaw lamang ang papakinggan nila o papakinggan mo rin yung side nila? Hallelujah, Jesus. Hindi po ba kailangan mo rin pakinggan yung side ng mga anak mo bilang anak? Kasi kailangan mo rin malaman yung side ng anak sa magulang at magulang sa anak. And that is the right attitude towards people. Kaya alam niyo po, mas maganda po or mas goods po ako sa mga taong open sa akin. Mas okay po sa akin na nag-o-open kayo sa akin kung anong problema. May mga tao po na nagsasabi sa akin, Pastor, hindi na kita inabala kasi dadagdag pa ako sa problema mo. Mas maganda nga yun makakapag-share ako ng idea. Malay mo may idea ako na pwedeng makatulong sa problema mo, di nakapag-sharing tayo, na ipanalangin kita kung kailangan mo ng prayer. Kung wala man ako maitutulong dyan sa problema mo, at least may panalangin kita, malaking tulong yun. Tama po ba? Sabi po ng Proverbs 22 verse 24 to 25, do not make friends with a hot-tempered person. Ayan, wag daw tayo makikipagkaibigan sa mga hot-tempered na mga tao. Alam niyo yung mga mainitin ng ulo?
ng ulo. Kasi alam nyo kung bakit? Mahahawa rin kayo. Ano po? Hallelujah, Jesus. Do not be friend, ano po? Do not be friends with the hot-tempered people. Thank you, Jesus. Kasi bakit? Madadamay kayo. Kapag tayo po ay kapag tayo po ang kasama natin ay mga mainitin ng ulo, madadamay tayo. Bilang mga Kristiyano, hindi po dapat natin inuuna ang init ng ulo. At lagi niyo pong tatandaan, ang personal na matter ay iba sa ating ministry matter. Hindi pwedeng nagalit ako sa bahay, pumunta ako ng ministry bilang pastor, sa kanila ko ibubuhos ang galit ko dahil galit ako. Hindi pwede yon. Ngayon pa lamang, ikat nyo na po yung mga ganyang klase ng attitude na meron tayo sa ating mga buhay. Nagigets po natin mga kapatid, kung tayo po ay may mga ganyang attitude pa rin na yung ating pagiging hot-tempered ay nadadala natin sa ministry, nadadala natin sa church, nadadala natin sa ating pagtuturo, mali po yun. Itinatap kita ngayon or itatap ko kayo ngayon. People of God, you need to understand or you need to learn. Hallelujah, Jesus. You need to know. Ano, sabi dito, do not make friends with the hot-tempered people. Do not associate with one easily angered. Huwag din daw tayo makikipagkaibigan sa mga tao madaling magalit. Alam nyo dati, ganyan din po ako eh. Madali ako magalit. Pero alam nyo, tumating po sa moment na kinu-question ako ni Lord. Nasabi sa akin ng Panginoon, anak, hindi naman easily anger ang ibinigay ko sa iyo ah. Hindi naman pagiging hot-tempered ang ibinigay ko sa iyo. Ang sabi ko, self-control. Pero bakit hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo? Kaya alam niyo po mga kapatid, sa trabaho ko, natutunan ko po doon na, alam niyo yun, ibaba yung sarili ko. May mga pagkakataon doon na gusto ko nang hampasin po ng tray yung mga customer namin, pero wala. Sabi ko, Lord, self-control. Bigyan mo ako, Panginoon, ng kakayahan na magkaroon ako ng self-control, na matuto ako. Kaya alam niyo po, bilang mga lingkod po ng Panginoon, dapat po ay matutunan po natin yun. Na palagian po nating alalahanin yung fruit of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Dapat sa inyo po unang nakikita or sa ating Kristiyano, unang nakikita na hindi po mainitin ang ating mga ulo. Hindi po yung narinig mo lamang yung maling galit na galit ka na kaagad. Kapag ka nakarinig ka ng pagkakamali, tandaan nyo po ito, hindi maiko-correct ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Ang pagkakamali ay kinokorek ng tamang attitude, hindi ng ma-attitude na pagkukorek. Are you with me, people of God? Ay parang wala na yata akong makausap ngayon. Parang durug na ho ba tayo? Pagpasensyahan nyo na ho ah. Ganito talaga ang life namin sa WTJR. Basagan, durugan. Pero kailangan po nating matutunan yan eh. Dati naman po ako'y katulad mo rin. Hindi ko po kinokondem ang bawat isa sa inyo kung kayo man po ay ganito or may mga pagkakataon ang iba sa atin ay ganito. Ano po, it is the time to change that kind of attitude sa ating mga buhay. Hindi po maiko-correct ng mali ang isa pang pagkakamali. Kung nagkamali po ang kapatid, alam niyo po ba ang sabi ng Panginoon? Kausapin ng mahinahon. That is the pamantayan ng Bible. Yan po ang pamantayan ng Bible. Hindi po sinabi doon, pag nagkamali yan, sigawan mo. Or kapag ka nagkamali, ay pagtaasan mo ng boses. Ipakita mong galit na galit ka. Hindi. Mas lalo pong madadamage yung mga tao na yun. Diba? Parang ganito. Meron kami mga senaryo na nakikita sa mga kabataan kung bakit namin natutunan itong i-share ko sa inyo. May mga moments po kasi na may mga tinuturuan kaming mga kabataan. Nagreklamo sila. Sabi nila, Pastor Carl, sinisigawan na nga kami sa bahay, tapos pagdating po ng church, or pagdating po ng pagmi-ministry, sinisigawan pa kami. Paano naman pa kami makikinig niyan? Kung gano'n ang ginagawa sa amin. Sabi ko, oo nga no, paano pala kung mga trauma na itong mga to? Tapos sinigawan ko pa. Hindi ko sila kinausap ng maayos. Hindi ko sila kinausap ng mahinahon.
Di ba? Kaya alam nyo mga kapatid, may maraming mga times na marami pong mga kabataan ang mas nag-o-open pa sa akin kaysa sa kanilang mga magulang. Eh kasi si mama po, mag-o-open pa lang ako, galit na galit na. Mag-o-open pa lang ako, ang taas-taas na ng boses. Hindi po ako kinakausap ng mahinahon. Hindi po ako pinapakinggan. Ina-armalite po ako kagad. Hindi, pakinggan nyo rin po sila. Alam nyo po ang sabi ng Bible na kailangan nyo rin pong makinig. Don't be quick to speak, but be quick to listen, but don't be quick to speak. Maging magaling kayo na tagapakinig. Minsan pakinggan nyo rin po sila because not all the time you are right. Minsan tama rin po sila, pero kailangan nyo pong pakinggan. Alam nyo po sa ministry or sa pagmi-ministry, isa po yan sa mga bagay na natutunan ko. May mga pagkakataon kasi before na hindi po napapakinggan ng aming team. Hanggang sa dumating yung time na nagpa-mentor ako, nag-share ng idea yung isang pastor sa akin. Isang pastor ko na 19 years na siya na nagmi-ministry. Sabi ko, Lord, marami akong matututunan dito. 19 years na siya nagmi-ministry. And isa yan sa mga sinabi niya sa akin. Pastor Carl, kailangan dumating sa pagkakataon na pakikinggan mo rin sila. Huwag lang laging ikaw ang pakikinggan nila. And doon ko na-realize na tama nga, Lord. Minsan, hindi rin kailangan na laging ako ang pinapakinggan. Sometimes I need to listen to what are they experience so that I may learn. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kasi matututo ka rin kung paano mo sila i-handle. Eh paano nga kung katulad ng missionary ko sa inyong kabataan? Diba? Eh Pastor Carl, sinisigawan na nga kami sa bahay. Naririnig din ako sa ganyan. Tapos pagdating sa ministry, sisigawan din ako ng pastor namin. Sisigawan din ako ni pastor. Sisigawan din ako ni pastora. Eh hindi na lang ako attend ng church. Doon na lang ako sa mga kabarkada ko kasi doon masaya ako. Sa halip na madala natin sila sa church, hindi natin sila madadala. Bakit? Because we have wrong attitude. We show them wrong attitude. Harabarasiya larababushaya. Lipradia turlamanason teleandere presia larababushaya. Eh mga kapatid, kailangan din po nating matutunan yan. Not all the time. Kailangan pagtaasan natin ng boses when you correct somebody. Kung hindi nila maintindihan, explain mo ng malumanay. Explain mo ng mahinahon. Ano po? Wala po nakalagay sa Bible na kapag magkukorek ka ng isang tao, sigawan mo. Kapag magkukorek ka ng isang tao, ay ipagduldulan mo sa kanya. You need to enlighten them. Yun ang sinabi ng Bible. Maging liwanag ka sa kanila. Enlighten mo. Saan ba silang part mali? Diba? Hindi yung magko-correct tayo, tapos di naman natin sasabihin kung paano sila nagkamali at bakit sila mali. Alam nyo, isa yan sa mga bagay na natutunan ko sa mga magulang ko. Alam nyo po, kapag napapagalitan na kami ng nanay ko, lalapit sa amin yung tatay ko at sasabihin niya, alam mo na, mali naman kasi yung ginawa mo. Kaya ka napalo ni mama mo kasi sinagot mo siya. Kasi pinagtaasan mo siya ng boses. Ganun pala. So bilang isang anak, naintindihan ko na kaya pala nagalit sa akin si mama, hindi dahil sa mali ko. Nagalit siya dahil sa respond ko. So anong dapat kong gawin? Kailangan maging malumanay, maging mahinahon, at maging totoo ako sa pag-respond ko. Kaya, pansinin ninyo, sa ministry ng WTJR, mas marami ang kabataan. Bakit? Naintindihan ko kasi sila. At naiintindihan nila ako. Kaya open sila sa akin na mag-open. Na pastor, ganito, ganyan. Ito yung napapagdaanan namin sa bahay. Kasi si mama ganito. Alam nyo, last time, nag-ministry ako sa Bacoor. Umiiyak yung mga kabataan namin. Kasi nabibigatan ako sa sitwasyon ng buhay namin. Di ba? At tinuturuan ko sila kung ano yung dapat nilang gawin. Di ba? Sharing ideas and teaching them in a right attitude. Kaya nga po, ang pulpito, hindi yung ginagamit para magparinig. Ang GMeet, lagi nyo po itong tatandaan, ang GMeet na platform ng Panginoon, ginagamit ito para mag-correct, hindi para magparinig. Tandaan nyo po yan. Kung ang GMeet ninyo, ginagamit ninyo para magparinigan, mas mabuti pang itigil nyo na yan. Kasi bakit? Hindi na yan nakakalugod sa Lord.
Imagine yung GMIT nyo, nagpaparinigan kayo ng mga mali ninyo para kay mga grade 2 or para kayong grade 3. Diba? Kasi naranasan din namin yan dati eh. May GMIT kami, nakakatamaan. Diba? Nakakahiya sa mga bago. Kung ang ginagawa natin ay nagpaparinigan tayo. Diba? Dapat ang GMIT ay focus lamang sa paglilingkod kay Lord. Dapat ay focus sa kung paano tayo tutuwid. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano na tayo, ipakita naman po natin yung professional na attitude. Hindi po yung attitude tayo ng kalye, attitude palengke, attitude tabi-tabi. Tandaan nyo kapatid, ang iyong minomodel ay ang Panginoon. You are ambassador of Christ. So ibig sabihin, ganyan pala yung Kristo na minomodel mo. Palengkera, bungangera, di ba? Armalites. Hindi naman ganyan si Jesus eh. Di ba? Sige, pakitaan nyo ako sa Bible na si Jesus naging Armalite. One time nag-rebuke si Jesus nung ginawang tindahan, yung bahay-sambahan ng Panginoon. Mali yun, kaya niya pinaghahagis. Pero sa mga sumusunod na pagko-correct ng Panginoon, nakita nyo po ba na nagdadabog lagi ang Panginoon kapag nagko-correct? He corrected Peter in a nice way. Kaya nga sabi niya, kapag magko-correct tayo, dapat hindi nako-condemn yung taong kino-correct. Dapat nararamdaman niya pa rin yung pagmamahal sa atin. Kaya kapatid, show them the right attitude. Huwag ma-attitude. Okay? Pasensya na po kayo kung kayo po ay medyo durug-durug na ngayon. Ha? Hayaan niyo po, mamaya po ilalagyan ko na lang kayo ng tubig para ma-mold ulit kayo pabalik. Isipin niyo na lamang po na ito ay pagkukorek lamang sa atin ng Panginoon. At hindi lamang po sa inyo. Kami po ay unang binasag bago namin yung tinuro sa inyo. You know? Kaya kapatid, the right way to teach other is the right attitude towards them. Lalo na po ang mga kabataan ngayon. Hindi niyo po sila maisasama sa ministry. Kung ang inyo pong laging sasabihin, kami nga noon yun. Iba na kasi ang mga kabataan ngayon, te. Diba? Ngayon ang mga kabataan ay masyadong fragile. Masyado silang sensitive. Kaya kailangan i-handle mo sila with care. Kasi kung hindi, damage. Emotional damage yan agad. Hallelujah, Jesus. Number 3, right a company gives life. Sabi po ng Panginoon, ang mga tamang kasama, nagbibigay buhay, hindi nagbibigay kamatayan sa iba. Hallelujah, Jesus. Sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 23, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. God wanted us na yung ating mga puso, bilang tayo po ay mga tamang tao, mga righteousness of God, dapat po tayo ay nagiging spring of life. Hindi po tayo nagiging spring of death. Na kaya pala hindi na umatid si kapatid ay dahil pinaringgan mo sa GMIT. Na kaya pala hindi na umatid sa church si kapatid, pinaringgan mo sa pulpit. Dapat tayo nagiging spring of life. Huwag naman po tayo maging kamamatayan or kadadapaan ng iba nating mga kagrupo or kateam. Lagi niyo po itong tatandaan. Dapat magsilbi tayong buhay na kahit na sila'y nadadapa, bumabalik pa rin sila sa paglilingkod kasi nakikita nila na doon natututo sila. Alam niyo po, may share ko lang sa inyo na kung hindi po siguro namin sinaga si Kuya Rainier ngayon, wala kayong papakinggang Prophet Rainier. Hindi namin sinagayan. Di ba? Hindi namin yan sinaga dati, wala kayong papakinggang Prophet Rainier. Pero ipinakita kasi namin sa kanya kung ano po yung totoong buhay. Hanggang sa siya na mismo ang natuto. Dati, ang ginagawa lang po niyan sa ministry, hindi po yan tumutulong. Ginagawa po niya, kapag ka po kami nagluluto no ng Shanghai, nagbabalot pa yan. Nandun yan kapag Sharonan,
pero wala yan kapag gawaan. Legit yun. Aminado siya dyan. Dati kapag kami ay merong gawain, hindi po yan nakikiisa. Bahala kayo dyan. Lalabas lang yan kapag tapos na yung gawain. Pero kapag kainan, nauuna yan. Diba ganun siya? Kasi nga, sabi niya, or naitotestify niya naman po sa mga Gmit niya or sa mga live niya na ganyan kasi siya dati. Siya kasi ay iisang anak. Kaya ang tingin niya dati, lahat ng bagay, akin. Dapat lagi ako magbe-benefit. Kaya dati, hindi mo yan mapag-map sa church, hindi mo pa yan mapagawa sa church. As in, kailangan para siyang pako. Kung walang pukpok, walang baon. No, kaya laging pupukpukin mo para mag-function. Diba? Para siyang TV nyo noon na kailangan mong pukpukin para luminaw. Ganun po ang state na yung mga yan dati. And legit po yun. Aminado po sila dyan. Dati hindi ko nakita na nag-give yan. Pero nung nakita niya sa akin kung paano po ako mismo, nakikita niya sa akin. Kaya sinasama ko siya palagi para makita niya kung paano ako mag-give. Hanggang sa natuto siya na, dapat pala ganito rin ako. Kasi si Papa ganito siya. Hanggang sa natuto siya. And pinapaliwanag ko sa kanya, o di ba? Nakita mo ngayon, the more you give, the more na mas tumatanggap ka. Oo nga pa. Kaya pansinin niyo, alam niyo po ba, sa WTJR, siya po ay isa sa mga pinaka-faithful na nagtatides or nag-o-offer or nagsisid sa ministry. Even though he has ministry, meron niyang ministry niya. Pero yung ministry niya, tinuro ko sa kanya kung ano yung tamang pagsisid. Dapat siya ay mag-seed doon sa mga pumapasok sa kanya. Dahil wala naman siyang trabaho, saan siya kukuha ng pang-seed? Sabi ko ganito yan, even ang mga support natin bilang mga pastor, yan po ay obligasyon natin na ibalik kung ano yung para kay Lord. O hanggang sa natuto siya. O tinan mo. Diba sabi nga niya, tinetestify niya nga, nagpunta siya ng Bicol na ang dala niya lang ay 100. Pagbalik niya, 1,000 na. Diba? Kasi bakit? May nag-seed sa kanya. Kaya po, hindi siya minsan magugulat na nga lang ako dyan ako na. Huwag ka nang bumunot ng pera. Ako na magbabayad ng natin, tubig. Ako na magbabayad ng natin, biniling coke or soft drinks. Minsan napapagano na lang ako, Lord, tunay ngang binago mo na itong tao na to. Tunay na binago mo na siya. Hindi ko na nakikita yung dating yoyo. Hindi ko na nakikita yung dating Renier na pinagtataguan ako kahit may pera. Ngayon, magugulat na lang ako, pupunta yan dito pa, sa amin ka na mag-breakfast. Sa amin ka na mag-lunch. Bumili kami, nagluto kami ng ulam ni Ma'am. And alam niyo po, sa pagiging light na yon, ganun din po ang nangyari sa kanyang magulang. Alam niyo po ba, dati, hindi po nila pinapagamit yung kanilang bahay. Ayaw po nila yan. Nagagalit nga sila dati kapag nagmi-minister kami, tinutuktok ng tatay niya yung ilalim ng bahay. Diba? Ang iingay nyo! Ganon. Diba? Hindi rin sila nagigib sa ministry. Diba? Kailangan bibili mo lahat. Ngayon, nakita ko na even yung magulang even yung nanay ni Kuya Yo, pastor, ako na. Kami na. Diba? Nung Sunday, pagdating ko doon, ang bungad ka agad sa akin ni tita, Pastor, kumain ka na, may kanin dito, nagsaing ako. May ulam pa dyan, kasya na yun sa inyo ni Rainier. And doon ko nakikita na, Lord, dati itong mga tao na to, mga tikumang kamay, pagdating sa paglilingkod at pagbibigay sa Panginoon. Pero ngayon, sila pa mismo ang nag-o-offer. And sabi ko, Lord, iba ka kung paano ka gumawa. Kasi yun ang nakita nila. Never nilang nakita na nagreklamo akong magbigay. Never nila ako nakita na ako ay nagreklamo kung paano ako mag-give. Hallelujah, Jesus. Ganon din. Sa amin dito sa bahay, pag ako ay pinagpapala ng Panginoon, pag binibless ako ni Lord, may mga pagkakataon na ako mismo, sabihin ko, ako na ang bibili ng ulam. Ako na ang mag-aano ng ulam. Diba? Kaya kapag meron kami mga event, minsan magugulat na lang din ako. Diba? Magugulat na lang din ako na sasabihin nila, Kuya, magbibigay kami sa ministry. Hallelujah, Jesus. Diba po? Kasi nakita nila yun. Nakita nila yung lights na dapat ay maging example.
we show them the lights para maging ganun din. Kasi naniniwala po ako doon na kung ano po ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kapag po tayo ay nagtanim, kapag nagtanim tayo ng respeto, ire-respeto din tayo. Kapag nagtanim tayo ng honor sa iba, i-honor din tayo. Kaya kapag nagtanim kayo ng magandang attitude sa iba, magandang attitude din na papakita nila sa inyo. Alam niyo po, napatunayan ko na yan in my walk of life. Maraming mga tao nagsasabi sa akin, alam how the Lord shows us. Paano tayo nagiging light sa iba? Paano tayo nagbibigay ng buhay sa iba? Diba? Doon nila nakikita. Kaya nga one time, pumunta kami ng conference, nagpe-prayer kami noon. Nasabi ni tita, tinanong ko yan, sabi ko, tita, bakit umiiyak? Bakit umiiyak ka habang nagpe-pray tayo? Kasi Dave, dati, hindi ko pinapayagan si Yoyo na sumama sa inyo. Pinagbawal lang siya, ngayon kasama na ako. Nung pumunta kami ng Bicol, ano sabi niya, Dave, dati, hindi man lang ako makapag-share ng kahit ano, pero tingnan mo ngayon. Grabe pala. Ganito pala kasarap maglingkod kay Lord. Tinatanong nga namin ni Ninang Dana, ano tita, sasama ka pa ba sa misyon? Aba, Gina G, ready. Diba, hindi na daw baling si Kuya Yo ang maiwan sa bahay. Basta daw siya, sasama siya. Diba, pinagkanulo yung anak no? Iiwanan na yung anak, siya na lang nasasama mag-misyon. Kasi masarap daw talaga ang mag-misyon. Imagine that people of God, gustong maglingkod kay Lord. Pero ngayon, sila pa ang nagsasabi na gustong-gusto na nilang maglingkod sa Panginoon. Amen po. Hallelujah, Jesus. So nawa po ay kayo po ay natuto. So let me pray before I end because it's 11:55 na. Alam ko na yung iba sa atin. Iba-iba tayo ng time zone. Pagod na yung iba. Naantok na kayo. And marami sa atin nawa na natuto. At nawa po ay marami po kayong natutunan. So Heavenly Father, I thank you for this wonderful moment. Father, we glorify your name today. Nawa Lord, na natuto po ang bawat isa sa amin. Nawa Lord, kung ano man po ang bahid karumihan na nakikita nyo sa amin, kami po inyong patawarin. May mga pagkakataon ba na hindi kami naging maayos sa pakikipag-usap sa aming kapwa, naging ma-attitude kami, Lord. Thank you for correcting our attitude, Lord. Thank you, Lord, for correcting us in every season of our life, O God. Father, we love you po dahil tinuruan mo kami kung paano, Panginoon, naming malalaman, paano naming maintindihan, at paano naming maintindihan na dapat ay meron kaming right accompany, Lord. Thank you, Jesus, for showing us the benefits of having a right accompany, Lord. Thank you, Lord, na kapag pinaalala mo sa amin, na kapag sumama pala kami sa mga righteous people of you, we will become righteous. If we are with the wise, and we will become wise, O God. If we are with the foolish, then we suffer harm. Kaya Lord, sa oras na ito, salamat. Dahil tunay na ikaw po ang nagpala sa amin ngayong gabing ito. Nawa po ay ma-share namin kung anong aming mga natutunan at ma-share namin, Panginoon, sa ibang mga tao kung anong liwanag na aming nakita ngayon. Kaya salamat nga po, Ama. Napakadakila mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, Jesus. So ayun, glory to Jesus. Maraming salamat po sa inyo pong pag-attend. Salamat po sa mga kapatid na nasa GMIT, hallelujah, sa ministry nila Sis Bev. Thank you, Jesus. Sa ministry po nila Nanay Rhea, sa ministry ng bawat isa, maraming salamat po sa inyong pagsama. Nawa po ay may na-share po kami at meron po kaming naibigay sa inyo na makakatulong para po mas lalo po mag-increase yung knowledge and understanding natin to walk in our ministries.
Ayan, so bibigyan ko po muna kayo ng moments habang meron pa naman tayong ilang minuto bago mag alas 12.